Off natin. Try natin ulit. Tapos mayroon din siyang interlocking kung makikita natin. Off. Marami kasi nag-message sa akin kung paano daw magkabit ng single phase power supply sa ating 3-phase motor. Kung paano daw i-forward reverse. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-forward reverse gamit ang ating running capacitor. Dahil ang power supply natin ay single phase. Tapos ang motor natin 3-phase. Yan ang gusto ko ipapakita sa inyo kung paano natin siya ikabit. At least mayroon ding matutunan ang mga baguhan. Sana guys panoorin nyo ang video na ito hanggang sa huli para lubos nyong maunawaan lalo na sa mga baguhan. Gusto kong i-share ito sa inyo guys, at least matutunan nyo rin kung paano tayo magpapagana ng ating 3-phase motor sa ating single phase na power supply. So gumamit tayo ng running capacitor guys. Para lubos nyong maunawaan guys, ipapakita ko rin sa inyo ang diagram para naman masundan ng mga baguhan at paano nila ikabit. Ito yung single phase power supply connect to 3-phase motor forward reverse. Ito naman ay forward reverse na ating kinabit. Bali ang result ng diagram na ito na yung wiring niya, kabuuhang wiring niya. Ito siya ay line 1 at saka line 2 natin. Reverse push button, forward push button. Ito yung forward push button natin, ito na siya. Ito naman yung reverse push button natin, ito na siya, no? Ito naman yung stop push button natin. Tapos overload relay natin, ito na yung overload relay natin. Ngayon guys, pag-aralan muna natin ang control. Ito kasi yung control circuit, ito naman yung sa power circuit. Ngayon guys, paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag i-press natin tong forward, magko-close ito guys, gaganon ito. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang forward natin. Pagana ng forward natin, guys, i-close to ng forward. Dahil ito kasi yung normally open ang forward natin. Ngayon, pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open. Dahil ang push button na ating ginamit ay momentary push button. I-off muna natin to. Balik kung i-press natin to, pag bitawan natin, babalik sa normal position. Ganon. Ito din, ganon din. So ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Still pa rin gumagana ang forward. Dahil gumana ang forward natin, mayroon tayong interlocking, no? Ang interlocking natin, i-open naman ito ng forward. Ang purpose kasi nito, guys, pag gumana ang forward, pag i-press natin to, ang kuryente hanggang dito lang, no? Hindi gagana ang reverse. Yun ang purpose ng ating electrical interlocking. Pag i-press natin to guys, hindi gagana ang reverse. Ngayon, pag i-press natin tong stop push button, mag-open ito guys, mag-open ito. Gaganon ito, no? Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang. So, mamamatay ang forward natin. Pagpatay ng forward natin guys, mag-open ito. Magko-close naman ulit ito guys, no? Ganon siya. So, bali ang kuryente hanggang dito na lang, no? Pag bitawan natin tong stop button, babalik to sa normal position na naka-close. Gaganon siya. Ngayon, ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon ang forward natin. Ito kasi yung forward natin. Bali, pag mag-close pala itong forward natin, guys, pag gagana ang forward natin, ito din palang contact nito, magko-close din pala ang contact nito, guys. Kung gumana ang forward natin kanina, no? Nakalimutan ko lang. Pag close nito guys, ang power ngayon, dadaloy dito sa ating 3-phase motor. Gumana ngayon ang 3-phase motor natin, no? Single phase ang ating power supply. Gumamit tayo ng running capacitor. So, gumana ngayon ang 3-phase motor natin. Ganun pala yun. Pag mamamatay yung forward natin, mag-open ang contact nito. Ang contact nito sa taas guys, mag-open. Pag open nito guys, mamamatay din ang motor natin. Mamamatay ngayon ang 3-phase motor natin pag ganun. Pag i-press natin tong button ng reverse, ito siya. Mag-close ito guys, no? Pag close nito, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang reverse natin. Kung makikita natin kung mayroon tong power supply. Pag gana ng reverse guys, i-close to ng reverse.
Pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon guys, dadaloy dito, no? Still pa rin gumagana ang reverse natin. Dahil gumana ang reverse natin, mag-open naman ang interlocking nito. Kasi ito yung normally close ng reverse natin. Dahil gumana ang reverse natin guys, ito din pala, magko-close din ang contact nito. Ngayon, gagana ang motor natin sa reverse position. Itong 3-phase motor natin, ito na siyang 3-phase motor natin. Ito kasi yung overload relay, ito na siya, no? Gumana ngayon sa reverse. Ngayon, kung i-press natin tong forward na push button, ang kuryente hanggang dito lang, no? Interlocking kasi nila tong dalawa. Bale, hindi gagana ang forward natin. Ngayon, pag i-press natin tong stop button, pag i-press natin to, mag-o-open ang contact nito guys. Gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang. Ngayon, mamamatay ngayon ang reverse natin. Pag patay ng reverse natin guys, mag-open ito. Mag-close naman ito guys, no? Tapos guys, ito naman, mag-open naman ang contact nito sa taas. Sa ating power supply kung saan nakakabit ang ating 3-phase motor. Ito kasi yung sa power circuit natin. Mamamatay ang 3-phase motor natin dahil nag-open ang kanyang contact. Ngayon, pag bitawan natin to guys, dahil momentary ito, babalik ito sa normal position na naka-close. Ganon siya. So, kung makikita natin, naka-open na dito, open din siya dito. So, ganun ang function niya guys, no? Kung makikita natin. So, ngayon guys, i-on natin tong circuit breaker, paandarin natin yung motor. Ito yung running capacitor natin guys na ating ginamit. Try natin ang forward. On natin. Ayan, gumana ang forward. Bali, ang ikot niya pag ganun. So, ibig sabihin, clockwise siya. Ang forward natin ay clockwise. Pag i-press natin tong reverse guys, hindi gagana, no? Dahil mayroon siyang interlocking. May interlocking sila dahil gumana ang forward, mag-open ito. Hindi gagana ang reverse natin. Pag i-off natin guys, mamamatay. Ngayon, pag i-on naman natin tong reverse, gagana naman ang reverse sa counterclockwise. Try natin. Ayan. Gumana siya sa counterclockwise. Kung makikita natin guys, hindi naman umiinit yung motor natin. Marami kasi nagsasabi kung pwede ba daw ito lagyan ng load. Pwede ito lagyan ng load ang ating motor natin. Pag i-off natin guys, mamamatay. Ganun na ang function niya guys. Sa mga nagtatanong guys, mayroon tayong note dito. Running capacitor ang ating ginamit. 25 to 30 microfarads per 1 HP. So bali ang motor natin ay 1.5 HP. So gumamit ako ng 30 microfarads, ang kalahati ng 5 ay ilan? 15. Pag i-plus natin to, 30 plus 15 is 45 microfarads ang ating ginamit na capacitor. Dahil 30 plus 15 is 45 microfarads ang ating ginamit. Dahil 1.5 HP ang ating motor, so bali dito sa bahay, ang ating voltahe ay 220 volts. So gumamit ako ng capacitor para sa 220 volts natin. Ngayon, i-try natin ulit. Forward. Tapos, i-off natin guys. Mayroon siyang interlocking. Off. Tapos, reverse naman. Tapos off natin guys. Ganun lang ang function niya guys kung makikita natin. Forward. May interlocking tapos off. Tapos reverse naman. May interlocking din siya, no? Tapos off natin. Sana guys nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.